Na, saan po kayo ngayon, ma'am? Ma'am? Po sa Ma'am Dina? Saan ka po ba ngayon, ma'am? dito po. Maingay? Saan po ba yung maingay? Sa inyo po ba, sir? Parang may nagwawala. Saan? Tika lang, manager. Ilang taon na si sir? Ang bedridden ba to? Ha? Ma'am, sa inyo po yata yung maingay. Ma'am, saan po yung maingay? Wala po sa Kay sir siguro. Oh, ayun, bumangon na si sir. Nalabas ako. Okay. Saan po ba kayo ngayon, sir? At maraming tao? Lalabas ako. Okay, sige. Kay sir pala, marami pala pong mga kasama. Mga Bangladesh. Ibang lahi. Kaya pala sabi ko hindi ko maintindihan. Saan ka po ba ngayon, sir? Nasa bansang Palau, sakop ng Micronesia Island. Micronesia. Sa US na rin, no? US. Okay. Hindi na winter dyan, sir? Lusaw na yung yelo? Oo, wala. Lusaw na. Anong oras po ngayon, sir? Salam. Can you bring my cup? My cup. On top of my bed. No. Hindi naman nagalit si sir. Sir, hindi ka naman galit, sir. Madam Dina, saan po kayo ngayon, ma'am? Anong lugar? dito po sa Antipolo po, sa aming bahay. Antipolo. Wala po kayong asawa? Boyfriend? Ay wala po. Mm-mm. Matagal na. Okay. Sir Paul, may asawa po kayo, sir? Girlfriend ngayon? Wala? Widowware. Medyo. Okay, sige. Usap po kayong dalawa. Madam? Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Sige po, kayo mauna magtanong. Taga saan po kayo? Ang probinsya ko sa Bisaya. Saan Surigao. sa Bisaya? Sa Surigao. del Norte. Bilbao. Ay, ako dyan sa sakop siya ng Surigao, Dinagat Island. Malayo-layo pa yun sa amin. May bahay ako dyan kasi pinatayuan ko ng bahay yung mama ko by 1997. Ganun. Matagal na po akong hindi uwi ng, hindi na ako nakauwi ng probinsya namin. Dito na talaga ako, 1983, dito na ako sa Maynila. Ilang edad na po ninyo? Ano po? Ilang edad na po ninyo? Hindi ko masyado marinig. Mahina po ang boses nyo. Edad po ninyo, ma'am? How young is you? How young is you? How young are you? 62 po. Dina. Ilan po? 62. 62. Dina. Ma'am, Dina, hindi ka na makita. Hindi na makita. Wala na. Kayo po, ilang taon na? 65. 55? 65. 55. Yes. Good. Ilan anak po ninyo? Ang anak ko, 4.
Tapos, puro babae, pero wala na yung isa. Nasa kabilang buhay na. Tatlo sila, puro may mga asawa na. Yung isa nasa ibang bansa, yung dalawa nandito sa Pilipinas. Ako dalawa lang, maliit lang pamilya ko. Ano po yun? Maliit lang pamilya ko, dalawa lang anak ko. Doon sa eldest ko, may dalawa akong apo. Ay no, sa youngest ko pala may dalawa akong apo. Tapos doon sa ano ko, may isa akong apo. Puro babae rin ang apo ko, puro babae rin ang anak ko. Tatlo na apo ko, pero mga dalaga na. Ako din, tatlo din. Tatlo din ako ko. Kaya lang, ang nasa Pilipinas, dalawa lang. Kasi yung isang apo ko nasa London nag-aaral. Ah, okay. Kasi noong yung pinakapanganay kong apo, noong ipinanganak siya, may butas siya sa puso. Mm. So, hintay lang namin na mag 5 years old siya na pwede na siyang operahan. Nung mag 5 years old siya, inilipad namin siya puntang London. Doon siya inoperahan ng sa puso. Kaya, nandun siya. Pero ngayon okay na. Okay na siya. Okay na, pure na yung ano niya. Pure na yung butas niya sa puso. Hindi naman yun inoperahan na bibiakin yung puso niya. Hindi yung ginawa. Pinadaan lang yun sa ugat yata. Yung parang itinapa lang. Ang sugat niya sa lid lang. Mm. So ngayon, ikaw, nasaan ka ngayon? Dito po sa Micronesia, sakop po ng UAE. Dati po ang buong pamilya po, nung mag-graduate yung dalawa kong anak pumunta rin dito rin sila nagtrabaho. Kasi dumating ako dito 1986. And then yung asawa ko dati siyang government employee dyan sa atin. And then after 2 years, independent ko yung asawa ko, pinaresign ko siya sa trabaho niya dyan sa atin. Kinuha ko siya. And then, dito na rin siya nagkakuha ng trabaho. Kaya kaming dalawa nandito. Yung dalawa kong anak yun naiwan sa Pilipinas. Pero every year, grade school pa lang sila at that time. Pagbakasyon nila, dito sila nagbabakasyon sa amin. Hanggang makatapos sila, and dito rin sila nagtrabahong dalawa. Kaya may kanya-kanya na silang pamilya. Dito nila nakuha yung mga asawa nila. Mm-mm. Kaya ngayon, balik sa mag-isa ako. Hindi, yun bang nasanay ka na sa pag nandyan na yung lahat-lahat na pagkain, kahit maligo ka, lalabas ka ng kwarto mo, nakapaligo ka na, paglabas mo ng kwarto mo, may naka-ready ng bisan. Ngayon, wala na ako lahat gumagawa. Ilang taon na po kayong biyudo, sir? Mag-isa ko lang. Ilang taon na po kayong biyudo, sir? Walang asawa? My wife, she passed away 2018, Ito. June 18. Yan. Kaya nung bumalik ako dito, nag-decide ako na magbalik ako dito. Kasi nung inatake kasi yun yung asawa ko, inuwi namin siya ng Pilipinas. Nung inatake siya, first attack sa kanya, yung talagang hindi na siya makalakad. Dahil sa ginastusan siya namin para nakalakad siyang muli. Kaya pang 3 atake sa kanya, hindi na siya nakaligtas. Dito rin nagtatrabaho yung asawa ko. Kaya noong bumalik ako dito, dala ko na yung lahat yung mga papilis kasi nag-claim ko na rin yung pensyon ng asawa ko at the same time yung pensyon ko. Kasi ito kaya ito yung bansa na may may pensyon ka habang nagtatrabaho ka. Ang ngayon, parang double compensation ako kasi nagtatrabaho ako for a while na tatanggap ako ng pensyon. Oo naman. Sana all.
Kaya lang, nauubos lang din kasi pag pag may time ako, ikot-ikot lang ang ginagawa. Last na tour ko dyan sa bandang norte sa atin. Lahat na area dyan na tourist spot dyan sa bandang norte, naikot ko yan. Last year, ako ng July. Tapos umuwi ako ng August. Kung saan ako abutin ng gabi, pero kasama ko yung pamilya ko. Dahil ako abutin ng gabi kung kami check-in. So, kailan ang balak mo umuwi? Dito pa, di ko pa rin po alam. Kasi, wala naman akong dapat uwian. Mga anak ko, may mga pamilya naman. Tapos yung lahat kong asset, binigay ko na sa mga anak ko. Ayun pala. Kasi hindi ko man alam kung ano magiging buhay ko. Kaya habang buhay ako, inarrange ko na yun bago ako bumalik dito. Inarrange ko ang lahat para lalo na may mga asa-asawa na sila para walang gulo. At least, Ibigay ko na sa anak kong lahat kong asset na meron man ako. at least may trabaho ka naman, may pension pa naman sir, no? Yes. Yan. Sobra-sobra naman na GG. Kaya saka mas maganda na yung GG na na kahit buhay pa ako tapos Sigurado bigay ko na. na yung kung ano meron ako. Kasi para wala nang gulo kasi hindi ko naman gaano kabisado ang mga ugali ng mga asawa nila kasi yes. dito sila nakasama ng matagal. Dito nila nakuha yon. Nung kasing magtapos yung dalawa kong anak, ako yung umuwi sa Pilipinas kasi meron na kaming mga mga Property. ari-arian kaya kailangan akong umuwi. So ako yung umuwi dyan. Pilipinas. Silang tatlo dito ng Pinoy din yung mga naasawa nila sir. Oo, Pinoy. Yung isa nga taga Ilocos eh. Ilocano yung Tapos yung isa din engineer yun siya ng taga dyan din sa Southern Luzon. Civil engineer din yung isa. Pero yung isa, sabi ko naman sa anak ko kasi nang kinausap ko, sabi ko hindi ako titingin kung ano ka, basta ang importante Masaya. magsipag ka lang. Yan lang ang mahalaga dyan. Ako nga, matanda na ako din eh. Sobra pang sipag ko. Tingnan mo hanggang ngayon, nagtatrabaho pa ako. Man, Maubos yung oras ko sa kakatrabaho. parang yan yata yung hinahanap ko. Pero at least DJ, napakinabangan ko yun kasi yung pera ko, ibinubuhos ko naman na gusto kong magsaya, punta ko sa ibang bansa, nagagawa ko. Tama. Oo. Kaya ang dami ko ng bansa naabot. Kaya lang yun lang, mag-isa lang akong laging nagtutor. Ganon. Ayun ma'am, oh. Yan naman talaga dapat sa mga edad ninyo, gala-gala na lang talaga dapat, di ba? Oo, tama nga. Kaya yung halimbawa, katulad ngayon, iipon lang ako ng pera pagkatapos pag may time na naman ako. Kasi aanin ko naman, hindi ko naman madadala yan eh. Pero tumutulong ako dito sa mga nangangailangan ng tulong na karapat dapat tulungan. Pero wag mong sabihin dito, sir, baka marami mag-PM sa'yo. Marunong ako dito. Marunong ako dito eh. Agaw, Marunong ako tumingin ng tao kung sino yung dapat tulungan. Kasi tulad mo niyan, sir, pag sinabi mo niyan, nung karaan nga, may retired army nga dito, may pension 40,000. Laging nagko-comment, may nagko-comment, gusto makuha yung account nun. Ikaw pa kaya, nasa US ngayon. Tapos tumutulong ka pa, tapos kagid. Doon nga, nitong December, Gigi, dyan sa mga katutubo sa bandang, dami kong tinulungan din nitong December ngayon. Gano'n naman talaga buhay. May tao lang akong pakilala, yun na lang pinatalang ko. Tapos pinadalhan lang niya ako ng mga pictures sa mga natulungan ng mga katutubo. Tama yan. Kasi matanda na ako dito, anytime pwede na akong mamatay, di ba? Hindi ko alam, matutulog ako, di na ako magising.
Bata ka pa naman eh, no? 65. Wag Pues bagay, no? Bonus na nga po yun, sabi ng mga eksperto, no? Matanda na. Bonus Hindi ko na talaga lang. yan. Dagdag. Maswerte ka pag inabot ka na ng 60 edad, ganitong edad, no? Bonus na lang talaga pag mabuhay pa ho tayo. Ganun talaga yung buhay, eh. Kaya... Yung ano ko nga dito, yung amo ko kahit ganito na, ayaw na din niya akong patrabahuin, basta ang importante lang na andyan ako sa job site. Ang kailangan lang na nandun ako, makita ko kung ano yung trabaho. Pero siyempre hinahanap Nung ng hindi pa katawan ako mo. nag-resign dito, dati ako supervisor maintenance sa sa hotel dito. Yun ang trabaho ko. Pero ngayon, sir, nasa anong job site kayo? Ano to, JJ, government project. Ang ano ko, yung kasi kailangan pag nagkuha ka ng ano mo, hindi ka makakuha ng pension mo pag wala kang permit. Kailangan meron kang permit to stay. Ano na ako dito, residence permit na ako. Ang problema lang, nagbago ang presidente, hindi na allowed ang pinagbabawal yung sponsor. Kasi pag pag resident permit ka, ang kailangan mo may sponsor. So ngayon yung sponsor ko, kasi bawal na yung sponsor ko dati, siya rin kumuha sa akin kasi meron siyang construction firm. Sabi niya, kunin kita, sabi niya, pagawan kita ng permit. Kaya umuwi ako diyan noong January 14. Bumalik ako ng September kasi napalabasan talaga niya ako ng permit. O kaya bumalik ako kasi may permit na ako eh. Kaya yun, tuloy ang pension. Yun, no? Iba kasi patakaran dito, hindi mo makukuha yung pension mo pag wala kang permit. Anong Pwede ka rin umuwi sa Pilipinas every 6 months. Anong province yun, ma'am? Sa Antipolo po kayo, ma'am, no? Si sir naman, anong province yun dito sa may Pinas? Sa Pinas kasi, nasa Bicol ako. Kasi yung asawa ko Bicolana. Kaya, yung ko sa Bicol ako umuwi. Yun nga sabi ko na kasi yung mga magulang ko lumipat doon sa Dinagat, 1978. Kaya noong 1997, before pa 1997, bumili muna ako ng 2 space na kasi mayroong pinag-subdivision doon. Nagbili ako ng lote. Tapos 1997, yung pinatayuan ko ng kasi ang plano ko doon, kung may time kami ng pamilya ko, bibisita kami doon, may matutuluyan kami. Pero hanggang ngayon, hindi naman ako na nakapunta doon. Wala na lang yung mga magulang ko. Kaya ang nakatira doon ngayon, yung kapatid ko. At least pag uwi mo na dito, Hindi ko naman na ma-interesan pa yun kasi malayo na sa akin. Dito malapit si ma'am sa Antipolo, sir. Pag umuwi ka dito sa Pinas, magbakasyon ka, malapit lang. Narating ko nga yan. Yung Norte JJ noong July, naikot ko yan hanggang dyan sa Baluarte na yan, sa Baguio. Lahat yan, naikot ko yan. Ang pinakadabis na napuntahan ko yung yung Bigan. Pagkagabi, meron silang parang, doon sa plaza nila. Parang nasa Italy ka lang. Water fountain. Oo. Ganda. Parang nasa ibang bansa ka lang pagkagabi. Pangiti-ngiti lang si ma'am, oh. Pero ma'am, matagal na po kayong byuda? Hiwalay? Ano po ba ang status? Byuda po kayo? Byuda. Widow din pala, sir. Ilang taon na po? Namatay yung asawa ko 2011. Matagal. 12 years. Magti 13 years. Ako pa lang magti 6 years. Sa Maynila lang po talaga kayo? Dito lang talaga ako sa Antipolo kasi dito na yung
yung bahay ko eh. Yan sa Manila, marami akong bahay dyan, malalaki. Wow. Walang Yung permanente akong bahay dyan sa Manila. buhay pa asawa ko, may bahay doon kami nakatira sa Caloocan. Tapos, maliit na masyado sa amin. Bumili ako dito sa Antipolo. Mm-mm. Mm. Ayun sir, bahay mo, invest mo na rin, no? Irerentahan mo lang ganun para may kita. Ano, JJ, wala akong kamag-anakan man lang dyan sa Manila o ano, kasi from Bisaya din kasi ang originally ko eh. Ayun lang. From Bisaya din ako, Negros Occidental. Di sana yung mga kamag-anak mo po doon, pwede mo paluwasin ng Maynila. At least Kaya may akong nakatikin lang ako sa Manila. may inasahan ka lang, ganun po ba? Ayun, ma'am, oh. Naul. So, anong plano mo ngayon, sir? Yan lang, kung halimbawa bigyan ng pagkakataon na magkakaroon ako ng ano, ng halimbawa sabihin na nating makasundo, bakit hindi? Pero siyempre, pag-aralan muna natin ang lahat. Siyempre. Ganun talaga. Hindi naman tayo basta-basta pumasok sa ganung bagay kung hindi tayo sure. Kasi ang ganyan na mga relationship, hindi na kaagad-agad yan basta-basta na okay na tayo ngayon. Hindi yan katulad ng kanin na pag mainit, pwede nating iluwa eh. Correct. Pag pumasok ka sa isang relasyon, ang katapat niyan, may kaakibat po yan, responsibilidad sa isang taong minamahal mo. Kung responsibilidad sa isang tao, pero kung hindi, sabihin mo lang na mahal siya, kasi wala kang pakialam sa sinasabi mong mahal mo siya eh. Kasi pag sinabi mong mahal mo siya, may kaakibat yan na responsibilidad. Siyempre. Kaya hindi ako basta nagsasabing I love you sa isang babae kasi yan eh. Dapat irespeto mo yan sa sarili mo. Dapat sigurado ka sa sarili mo na yung sa hirap at ginhawa, mapapanindigan mo. Hindi yung nakuha mo lang yung gusto tapos nabuntis na, iwanan mo na. Ma'am, narinig mo yan, ma'am? Narinig mo yan pag narinig mo yan, ma'am? Pag nabuntis ka, ma'am, ha? Hindi na yan, DJ. Hindi na ba? Binapos na yan, DJ. Kasi ang anak ko, DJ, puro babae. And then yung apo ko, puro babae rin. Tatlo. Wala akong lalaki. Noong pa lang yung mga anak ko, sabi ko, kung makalalaki, ang usapan namin, ipapangalan ko sa apelyido ko. Yang kaso, puro babae, DJ. Yun lang. Walang magdadala ng apelyido mo, no? Kasi puro babae. Ang lalaki, pwede pa siyang magbuntis. Kahit 80 years old, pwede pa siya magbuntis. Ang lalaki. Pero ang babae, hindi na minupos eh. Pero yung lola ko, 69 years old, na buntis pa nga eh. 69 years old. Ma'am, ikaw... Minupusal baby yun. Minupusal baby. Sa baby yun. Pero pang ganyan. Ganon. Ikaw, biro na. Kakabinyag lang nga lang ng ng tiyuhin ko eh. Pag-50. May lolo na o DJ. 82 years old siya, nakaanak pa siya. Dalawa pa anak, naging anak niya. Lola mo, sir? Luluhong ko. Ah. Dati siyang mayor sa lugar namin. 82 years old, sir. Lolo ko, lolo. Lolo. Hindi lula. Opo. 82 years old siya, 82 years old. 82 years old, nakadalawa pa siyang anak. Ganon. Lalaki, no? Wala nang problema. Apo, buhatin mo ako, ipatong ako kay lula mo. Ganon. Pagpata mo yung babae. Kasi, sir? Si Babaw, yung babae.
Sa lalaki wala namang problema, no? Sa babae, hirap. Oo, lalaki walang problema. Kaya, hindi ako makakalalaki niyan, Gigi. Oo. Pwede makakaanak ka pa niyan, sir. Oo. Kaya lang, AI, Gigi. Pwede siguro AI. Pero kahit na siguro AI, di na siguro pwede, Gigi. Sa mga ganyan na mga minopos na. oo, yun lang, oo. Wala na minupos na. Dapat siya medyo bata-bata, oo. Oo. Ma'am? Nano? Ano masabi mo, ma'am? Wala na akong masabi sa kanya. Pero, Pero, Wala rin akong apong lalaki. ay, wala din, babae din yung mga anak nila, no? Mga babae rin mga apo ko. Mga dalaga na apo ko, DJ. Pareho ng dalaga na lahat. Maaga kasi ako nag-asawa, DJ. Graduate pa nga yung misis ko that time eh. Kaya ako na rin nagpatapos sa asawa ko eh. Nabuntis siya na hindi pa siya tapos. Government employee na rin, no? Dito dati. Yun. Pero kanina, sir, puti kasi yung buhok mo kanina. Kala ng mga nagko-comment doon Oo. Kalbo. Kalbo. Nakahiga po kasi kayo kanina. Hindi ako kalbo, DJ. Puti na kasi ang buhok ko. Kaya ginagawa ko, nagpapagupit ako kalbo. Okay. Pero hindi pa ako kalbo. Okay. Puti lang. Di kulayan nyo, sir, para ano? No? Kulayan mo, tapos yung balbas mo, kulayan mo rin. Kasi wala ko papakulayan ko. Oh, Babata ako niyan, DJ. biguti. Oh, babata ka. Ang sa akin naman, DJ, kahit ano yung sora ko, kung gusto nila, gusto nila. Tama. Hindi naman yun pinag-usapan kung anong hitsura kasi hindi naman yung hitsura ang bubuhay sa kanila eh. Tama. Ang pensyon. Hindi tingin DJ kasi may trabaho pa ako DJ. Oo. Tsaka, kahit sa babae, kung kaya naman magtrabaho ng babae, trabaho, di ba? Magtulungan. Tatrabaho pa ako. Tapos para... Malakas pa ako DJ. Oo. Para enjoy. Pag kumita, gala, ganun. Kasi gusto ko rin magtrabaho para ma-exercise yung katawan ko. Ayaw kong humiga. Ayaw ko iasa yung katawan ko sa pensyon ko kasi doon ako mamamatay. Kasi yun nga yung sabi nila, mga matatanda, pag magpahinga katawan nila, lalong nagkakasakit, lalong nananamlay, Yes, ganun. tama. Correct ka DJ. Hinahanap ng katawan yung trabaho. Kaya kailangan magpapawis ako. Ayun. Pero pag dalawa lang kayo ni ma'am, sigurado pawisan ka rin. Hinay-hinay. Ano po yun, ma'am? Pareho pa may asin. Si Mami D nga, anong ilan ng edad ni Mami D, pero nakakuha siya ng batang boyfriend, di ba? Maganda yan, sir. Kailan po kayo babakasyon ulit, sir? Iniisip ko, DJ, kasi Abril ang report ko sa ISIS. Siguro, pag iniisip ko nga ngayong Abril, uwi ako. Sa amin. Pero hindi ko pa sigurado. Timing, ma'am, gagala kayo doon sa sa Antipolo. Maraming galaan sa Antipolo. Oo. Tapos i-celebrate natin yung birthday ko. April, ano kayo, ma'am? Tapos babalik ako ng mga end of August siguro. Ang taba, tagal din April, ano po kayo, ma'am? April 29. Ay, 29. Muntik na pareho tayo. 26 ako Nagkabaliktad lang. 6 at saka 9.
Ay ka. Kasi sunod kong report ngayon, October eh. So tapusin niyo po muna, sir. Ganon. Bago bumalik. Hindi. Pag halimbawa, nag-report akong Abril, sunod kong report October. So, mga end of August, kailangan na andito na ako. Balik ka na naman. Or September, first week of September. Sige. Ay na lang po, ma'am, no, sir. Ipagpatuloy po ninyo off-cam yung pag-uusap ninyo para Okay. Wanted. Maraming salamat, ha. Sweetheart. Wanted. Okay, bye-bye. Sweetheart. Okay, welcome. Okay, bye-bye. Wanted. Sweetheart. Wanted. Sweetheart.